Okay. Isa na naman pong katanungan na hindi madalas matanong at napagsasama pa, dala ng kalituhan napagsasama, akala nila yung banal na hapunan at Holy Communion iisa. Nope, magkaiba po yun. Yung banal na hapunan, it should be a full meal. Kakainin po yon ng lahat ng mga mananampalataya na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wherein yung pong communion o yung Holy Communion, ito po ay sumisimbolo doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang broken body na hindi po ba pinahagupit ni Poncio Pilato. Tapos nalatay-latayan, sinasugat-sugatan siya. I-discern natin yung body ng Panginoon through that pag ginagawa natin yon. Okay. And then, ito pong cup naman, sumisimbolo doon sa kanyang dugo. Kasi itong communion, mahalaga po ito kasi ito po ay binili ng Panginoong Jesucristo na ang gusto ng Panginoon, bago siya dumating, ginagawa natin lagi ito. We commemorate what He has done on the cross for us. Okay. Yung banal na hapunan po, iba po yun. Ito po yung kapag lahat ng believers nagkakatipon, gusto ng Panginoong Hesus kakain tayo ng sabay-sabay. Okay. So, yung iba po nalilito, akala nila banal na hapunan yung komunyon. Hindi po yun. Okay, so I will cite some verses sa susunod na pong topic po natin. Pero ngayon po kasi, gusto ko lang pong ipaliwanag. Okay, yung Holy Communion, tanda po ninyo bago po siya ipagkanulo ni Judas. Yun po yung Holy Communion. Kasi ang sinabi ni Jesus doon, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Tapos, yung banal na hapunan, ito po yung sinabi ni Pablo na, bakit kayo hindi naghihintayan? May mga bahay naman kayo para doon kayo magsikain. Bakit ba parang kayo ay nagmamadali, tuloy may mga nauubusan at hindi nakakakain? Nasa Corinthians po yan, nasa 1 Corinthians. Yun po yung banal na hapunan. I hope hindi po natin ipagkalito sapagkat hindi po nakakalito kung tutuusin. Basta mag-aral lang po tayo at alam natin yung konteksto. Ngayon, yung communion, ba't napakahalaga po ng Holy Communion? Sapagkat dito, sabi po ng Bible, if we discern the Lord's body in the wrong way, marami magkakasakit. Ang gusto ng Panginoong Hesus, whenever we partake the Holy Communion, halimbawa, isang biscuit yan, yung inyong gagamiting elements, biscuit and Coke, halimbawa, Pepsi, whatsoever, Royal, Orange, Mirinda, Orange, whatsoever. Let's say na ganun yung mga elements nyo. Pag hinawakan mo yung cracker pa rin yon. Hindi po yun literal na magiging katawan ni Jesus. Hindi po. Ayun po ay doktrina po ng Catholic Church. Sa atin po hindi. Ang sabi kasi ni Jesus, alalahanin ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Do this in remembrance of me. Diba? Until bumalik ako, sabi ng Panginoong Hesus, I'll come back. Gawin ninyo ito. Yun po yung Holy Communion. Gusto niya, mag-communion tayo. Kapag ka nagkukomunyon tayo, how we discern the Lord's body? Okay, ganito po yon. Like for example, ito yung cracker, kukunin mo. You will discern that naniniwala ka na si Jesus ay nalatayan para sa kagalingan ng ating espiritu, ganoon din ng ating body. Kagalingan pisikal. Alam po ba ninyo, pa nagkukumunyan ako, gumagaling yung mga sakit-sakit ko. Like for example, nakalagay sa Isaiah 53 verse 5, by His stripes I am healed. Okay, you will get the cracker. You will believe that Jesus was crushed. Jesus was beaten in order for my body to be healed from all kinds of diseases and sicknesses. So, pag kinain mo na yung cracker na yon, naniniwala ka na si Jesus ay nalatayan para sa atin at nasugatan para sa atin, magkakaroon tayo ng kagalingan sa ating mga sakit-sakit sa katawan. Sinasabi ko po ito, proven po yan. Ang sama ng pakiramdam ko the other day, nag-communion ako, wow! Amazing Jesus. Thank you, Jesus. And then yung Mirinda Orange or Royal Orange, whatsoever is that, you can have whatever you wish for your elements, iyan po ay sumisimbolo. Simbolo lang po ito doon sa kanyang blood na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Kapag how do we discern that? How do we discern the like for example that Royal True Orange na
i-connect natin sa blood ni Jesus. I-discern lang po natin yan. Again, tulad po nung cracker, hindi po yan literal na nagiging dugo ni Jesus. Okay? Doktrina po yun ng Catholic Church. No? Pero sa atin pong mga Kristiyano, ito po ay sumisimbolo lamang po. Sumisimbolo na nabubo ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sino mang maniniwala sa kanya, John 3:16, ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Then, pag ininom mo yun, dinidiscern mo na, oh yes, pinayaran na ni Jesus ang lahat ng kasalanan ko, past, present, future. Then, you have peace with God always. Na alam mong meron ka ng eternal security, ang salvation mo hindi na mawawala dahil binayaran na ni Jesus yon. Ayun ang Holy Communion. Mas mahalaga yung Holy Communion sa banal na hapunan. Huwag nating ipagkakalito yan. Ang banal na hapunan, ginagawa tuwing fellowship. Baka itong ito, pag may mga kapatid kaming nag-meet kami, balak naming mag-pizza. Banal na hapunan namin yon. Pero sabi ko naman, iniisip ko kanina, parang na-miss ko yata yung spaghetti. O kaya pwedeng mag-chowking na lang kami, magbanal na hapunan kami sa Chowking, sa Jollibee, banal na hapunan namin, Chicken Joy, gusto ko rin, no? Pwede. Kasi mga 5 lang naman kami, no? So, bali, if there are 2 or 3 government, nandun, banal na hapunan namin yon. So, ayun pong gusto ko pong sabihin po sa inyo, no? Mas mahalagang communion. Kasi we discern the body and the blood of the Lord Jesus para sa katutubos ng ating mga kasalanan. And the work was finished once for all time. When he shouted, "It is finished," tetelestai in Greek, and naganap na in Tagalog. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video. Mahalaga po ito. Wala nang kalituhan kung ano yung Holy Communion. Hindi kasi ako, wala nang kalituhan kung ano yung banal na hapunan, amen, doon sa Holy Communion. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.